Alright, good evening, good morning, good afternoon, saan man kayo naroroon ngayon. So it's Brian again of Kid and Dad Moto Vlog. Kumusta po kayong lahat? Yan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay this is very timely, no, because kakatapos lang po nung previously held nung 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge. And well, medyo maingay siya. It's because medyo maraming incidences, may mga accidents na nangyari, may mga mishaps. So parang medyo controversial si BIMC ngayong taon na to. Sorry. Yan. So, gusto kong i-share yung aking mga opinions as well as yung aking mga personal experiences as we have participated in that event twice already, 2022 and 2023. Yan, so nakadamit pa tayo ng ating finisher for the 2023 BIMC. And ayan, so i-share ko sa inyo yung aking mga inputs, aking mga personal experiences dun sa aking pagsali nung 2022 and nung 2023. So, in any way, actually, parang I'm not in any position to criticize, to give out comments or to voice out my opinions since hindi naman po tayo ganun ka ka-seasoned rider and wala naman po tayong in any way parang rango or position sa mga yan, lalo na doon sa community ng BIMC. However, ang masasabi ko lang po is since dalawang beses na nga po tayo naka-participate dyan sa BIMC, sa tingin ko naman siguro I'm eligible enough para magbigay ng aking opinion about dun sa BIMC, sa mga nangyari. And also again, as what I've said, para i-share na rin yung aking mga personal experiences nung sumali tayo last 2 years ago and last year. Yan. So, ngayon, umpisa natin doon sa mga mishaps, doon sa mga controversies na umiikot ngayon sa community ng BIMC, ng MC community. Maraming mga postings online na mga nangyari, mga accidents, yung iba, sa tingin ko, kasalanan ng mga non-participant na involved dun sa accident. Yung iba naman, sa tingin ko, kasalanan nung participant. Yan. So, isa-isa po natin pag-uusapan yan later on. And, ayun nga, sadly, ang dami po nating mga nababasang mga negative comments do sa mga postings. Actually, mas marami yung negative comments as compared do sa mga positive ones. Like, may mga nagsasabi, bakit hindi na lang kasi itigil yung BIMC na yan? Marami na peperwisyo, ginagawang racetrack yung public roads and so on and so forth. Well, hindi po natin sila masisisi, no? Hindi natin masisisi ang mga kababayan natin na yan. Lalong-lalo na kung isa sila doon sa mga residents na naninirahan along sa route ng BIMC. Well, for me myself, I can say na talagang medyo bulahaw talaga siya, no? Especially if, say for example, madaling araw dadaan yung mga participants. Siyempre, yung mga tambucho niyan, may maiingay, hindi natin maiiwasan na may mga aftermarket exhaust. So, ang take ko dyan, sana i-restrict ni BIMC next time yung mga exhaust ng mga
spikes ng mga participants and mag-set sila ng decibel level or decibel limit. Para at least yan, kahit na madaling araw, hindi naman nakakabulabog do sa mga natutulog, mga nagpapahinga na magtatrabaho sa kinaumagahan. Hindi naman sila mabulabog, magising at masira yung tulog, no? So sana isa yan sa bigyan pansin ng organizer ng BIMC sa susunod na taon. Ayun nga, so hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na magbigay ng negative comments, lalo na yung mga nakasaksi nung ilang incidents na kung saan kasalanan ng mga participant ng BIMC, yung mishap. May napanood tayo yung nag-head-on sila nung naka-NMAX yata sa may La Union. Yan, so according dun sa report, pumanaw po yung ating kapatid sa pagmumotor, which is yung sakay po nung NMAX. And based sa video na napanood ko, well, kitang-kita doon na kasalanan nung kasalanan nung participant ng boss. Overtake sila, counterflow sila sa double yellow solid line. So, doon pa lang, that's a big no-no. And kitang-kita talaga na kasalanan talaga nila. So, ayun. Pero syempre, ang masasabi ko lang para sa mga kababayan natin na nagagalit na dyan sa BIMC, sana maintindihan nyo rin and sana makita nyo rin yung bigger picture. Hindi lang yung mismong incident na yun. Hindi lang sana kayo mag-focus do sa incident na yun, but as a general. Kasi para sa akin, hindi na isolated case siya. And sana hindi rin nila sinisisi yung BIMC as a whole. Yan yung organizer. Sana hindi nila parang tigil na yung BIMC na yun kasi perwisyo lang yan. Kasi para sa akin, the event organizer ng BIMC, they are really doing their best para bigyan ng utmost priority yung safety ng lahat ng participant. I've been there. Di ba nga, 2 beses na tayong sumali. And all I can say is napaka-responsible po ng event organizer. And they are really doing the greatest of their job, of their ability para masigurado po na safe po yung mga participants. So sana hindi nyo sana sinisisi si Boss Ironman as may kasalanan ng mga nangyayari kasi kahit po anong stricto ni event organizer, if may mga pasaway po na participants, hindi po malayong mangyari na may mga aksidente po na katulad ng mga nangyari sa previously held BIMC. So, ayun. Yun yung take ko dun. And mabalik, sana nga po yung mga nagbibigay ng negative comments or yung mga galit sa Boss Ironman, sana makita nyo yung bigger picture na this is a very, very nice event, no? Actually, napaka-healthy nitong event na to dahil yan, kamukha ko, just wanna share my experiences. Ang ganda po ng samahan dyan sa event na yan. Yung friendship, yung camaraderie, napakaganda po, no? Kumbaga parang lahat ng participants dyan ay kahit na hindi mga personal na magkakakilala, na magkakaibigan, ay para pong magtotropa pag dating ng mismong event. Like pag kunyari, nagka-aberya ka, may titigil para to check on you if ano ba ang nangyayari sa'yo or kamusta ka ba or para maitanong nila kung may maitutulong sila sa'yo para
maayos mo yung problema ng bike mo or problema mo. So, ganun siya kaganda. Masaya siya, sobrang saya niya. And it really helps a lot pagdating sa uh, mental health ng mga participants. So, sobrang saya po niyang event niya. So, sana po nakikita niyo yung bigger picture nga and hindi lang yung mga negative things na nangyari kasi hindi naman po ganun kataas yung rates ng mga mishaps. Ayan, so ayan, sana intindihin niyo po. And alam ko naman po na marami pa rin ang natutuwa sa BIMC. As a matter of fact, nung 2 years na sumali tayo, nakakatuwa pong makita na kapag dumadaan na, nandyan yung mga kababayan natin sa gilid-gilid ng kalsada, nanonood, and they even uh, uh, cheer on the participants. Yan. So, may mga banners pa nga minsan na, may mga parang motivational words like you can do it, mga ganyan. So, nakakatuwa po and yun nga, marami pa rin naman sa mga kababayan natin ang alam kong natutuwa sa BIMC. Ayan. So, para sa akin po, no, ayokong tumigil yung mahinto yung BIMC. So, hopefully sana tuloy-tuloy lang siya. Marami po kayong mapapasaya, Boss Ironman Motorcycle Challenge event organizer. And yun, sana po, though me myself satisfied ako sa level ng event as a whole, yung safety, yung order, yan. And yun, maidagdag pa natin, as a matter of fact po, as a safety feature ng event po, si BIMC po ay nakikipag-coordinate sa mga LGUs. Kasama po dyan yung ating mga magigiting na PNP, yung mga BFP. Ayan. So, na-experience ko nung pagsali ko nung 2 taon, lahat ng dadaanan, lahat ng ruta ng BIMC, meron pong nakaantabay na mga PNP at mga BFP. BFP will serve as medics. Yan, train po ang ating mga magigiting na BFP personnel para magbigay ng mga first aids at hindi lang first aid, kundi mga advanced basic life support para po in case na may mga aksidente or mga mishaps na mangyari, makapagbigay po sila ng mga paunang lunas at mga advanced na lunas para po do sa mga involved. Yan. And of course, yung ating mga magigiting na PNP para panatilihin po yung peace and order. So, what I'm trying to say is napaka responsible po ni BIMC, yung event organizers po, sa pagpapanatili po ng kaligtasan or i-ensure ng kaligtasan ng mga participants. Yan. So, doon po sa mga nanonood ngayon na kung isa po kayo doon sa mga bibigay ng negative comments or negative yung tingin sa BIMC, I'm saying po from my personal experience, wala pong katotohanan yan. Napaka-safe po talaga ng BIMC. Ayan. So, doon po sa mga sasali pa po ulit next year, doon sa mga nakasali na, and doon sa mga hindi pa nakatry na nag-aspire na maging participant next year, wag na wag po kayong magkakaroon ng doubt,
magkakaroon ng duda at magdadalawang isip na sumali dahil sobrang saya po talaga ng event. And sobrang fulfilling po as a rider yan. As a rider po, parang yan yung pinnacle ng ating pagiging motorcycle rider. Yan, yung maging finisher po ng ganyang kaprestihiyosong timpalak. Tama po ba? Yung aking Tagalog. Yan. So, sobrang prestigious po ni Boss Ironman Motorcycle Challenge. And I can assure you sa mga hindi pa po nakasali, sasali po kayo. I can assure you na sobrang may enjoy nyo po and sobrang fulfilling po. Yan. Diyan yung masusukat yung inyong capacity as a rider. Yan. And sobrang heaven ang feeling, words actually cannot describe the feeling kapag natapos nyo po yung BIMC. Ayan. So, yan. Hindi natin kung alam kung ano, nasa part na yan yung pine-play natin. Teka, tingnan natin ha. Okay. So, ano na, finish line na pala yan. Ayan, so, ano na tayo, no? Nasa finish line na. So, yun. Mabalik do sa feeling ng pagiging finisher. Sobrang heaven po. As in, no words can really describe how you will feel the moment na makaabot ka sa finish line. So, it's really a fulfillment. It's very gratifying. Ang daming words po na pwede kong gamitin para lang i-describe yung kung gaano kasaya po, kung gaano kalupit yung feeling kapag natapos niyo po yan. Ayan. So, ayun po. Congratulations dun sa mga nakatapos po for this year, for the 2024 BIMC, and condolences po dun sa mga pamilya ng mga nasawing palad po dyan sa event na yan. So, sana po maka-get over po kayo agad and ma-heal nyo yung inyong mga spiritual breakdowns sa nangyari po. Sana maging okay na po kayo as soon as possible. Ayan. So, yung isa sa kasama namin na nakatapos, ayan. Kita ko sa side mirror. Ayan. So, ayun lang po. Tatapusin na po natin yung ating kuro-kuro for today. And hopefully may napulot po kayong aral and hopefully na bigyan ko po kayo ng konting entertainment and sana may mga napulot kayong mga aral tungkol sa Boss Ironman Motorcycle Challenge. Doon sa mga walang idea about what's really happening inside that event, hopefully naniniwala kayo sa akin since personally nakasali tayo dyan. And hopefully maliwanagan po yung inyong mga isip and magbago yung inyong pananaw tungkol sa Boss Ironman Motorcycle Challenge. Yan. So, ayan na, awarding na. Ito na yung kinabukasan after nung event. Ayan. Breakfast sa stadium, tapos awarding. Ayan. Ayan, si paring Josh, si Bernard, ayan, at si, hindi ko matandaan yung pangalan ng isa eh. Ayan, so tapos na yung video na yan. And kasama niyan, tatapusin na rin natin yung ating content for today. So thank you so much again sa panonood. It's Brian again of Kid and Dad Moto Vlog. So please subscribe if you haven't yet. And please hit that bell notification icon para po ma-notify kayo sa mga bagong contents natin. Kung nagugustuhan yung mga contents natin, please do support us by simply subscribing. Subscribe lang po, malaking tulong na po yan. So, share nyo rin po sa mga friends nyo. Yan yung
ating contents kung nagustuhan nyo para at least mabigyan sila ng pagkakataon na silipin yung ating mga contents, baka magustuhan din nila, and mag-subscribe din sila. Okay, so thank you so much. Peace. We love you. It's Kid and Dad Motovlog. Peace.